You'll be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens and carry it into the light. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Oh, sing it out. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ. Come on, we sing and remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Yeah. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Another blessed Sunday po sa ating lahat, and today is the first Sunday of August. At alam ko po, another 2 weeks of MECQ ang dineclare po ng ating presidente. Yet the truth is, even when all seems out of control right now,
Jesus has never left us and He will never will. We can pray confidently whatever concern ng heart natin sa mga panahon nito. We can surrender all to Him. That's where God wants our heart. He wants us to be at peace with Him and confident that whatever happens during this day or during this time, it can be handled. Sabi nga po, the Bible tells us that in this world, we will have trouble, sabi po sa John 16:33. But with Jesus fully placed the center of our universe instead of ourselves, we can be confident that He has overcome the world. So with the confidence firmly implanted in our heart, we can face anything the world and our circumstances bring to us. Sabi nga po sa Psalm 28 verse 7, "The Lord is my strength and my shield, in Him my heart trusts. And I am helped, my heart exalt, and with my song I give thanks to Him." Sana po maging prayer natin this morning. Lord, Jesus, today is your day, and I want your will to be done. So whatever happens, hold my hand, and give us peace in my heart and my heart. And let us face it together. So, sana maging offering natin itong song na to sa ating Panginoon. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Listen po po, let's sing to the Lord. This is my desire. This is my desire. So honor you, Lord. To honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Come on, church, let's sing. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake.
sing praises unto Him. Ang susunod po nating kanta is let us declare yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love, 'cause you are my comfort. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, oh the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. As we sing with you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. 'Cause you are my comfort, O Lord. My comfort, you are my shelter. Tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Let's sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Come on, church. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. 'Cause forever I love
you. We declare, Lord, that nothing compare, Panginoon, sa mundong ito. Kung sino ka at kung ano ka, Panginoon, sa buhay namin. We will continue to shout, Panginoon, sa buong mundo, how good you are, how awesome you are, how powerful you are, how great you are, O God. Kaya niyo, Panginoon, whatever it is, yung desire ng heart namin, whatever it is, na kondisyon ng puso namin sa mga panahong ito, we offer it to you, O Lord. We give it everything to you, O God, and we entrust everything to you, O Lord. Kung ano man po ang mangyayari sa kinabukasan at sa mga susunod na araw, we entrust everything to you, O Lord, because we want you, Lord, na patuloy na maghari sa buhay namin. Ikaw lamang, Panginoon, siyang patuloy na magiging sentro ng buhay namin. Hindi kung ano man, Panginoon, ang nangyayari sa paligid namin. Give us, Lord, yung peace of heart, yung peace of mind, at yung patuloy na pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, Father. That everything happens for a reason and everything will happen for your glory and for your good alone, O God. We thank you, Father, and we will continue to glorify you and to give honor sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po. We bring back all the glory and all the praise. All this thing we pray in Christ's most precious name. Amen and amen. Magandang umaga, a blessed church. Para po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa The Beatitudes, buksan natin muli ang ating mga Bible sa Matthew 5, verses 1 to 12. Muli, Matthew 5, verses 1 to 12. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aalinin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ako na humingi ng gabay sa pamamagitan po ng isang panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Sinasamba ka po namin at itinataas. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng isa pang pagkakataon para makapag-aral at dinggin ang iyong mensahe. Kinikilala po namin ang kawalan namin ng kakayahan na unawain ang iyong salita, kaya hinihiling po namin ang basbas ng iyong banal na espiritu para kami ay turuan. Panginoon, salamat po sa pribilehiyo na mayroon kami upang umupo at makinig, buksan ang aming mga puso sa mga nais mong gawin sa aming kaloob-looban. Nagpapasakop po kami sa iyong naisin na kami baguhin at gamitin ng naaayon sa iyong kalwalhatian. Salamat po sa inyong pag-iingat. Salamat po sa inyong presensya sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Masyado na po tayong pamilyar sa salitang peace. Lagi po natin ginagamit ang salitang yan. In fact, madalas po natin itong binabanggit sa iba't ibang kaparaanan. Kapag may mga church gatherings, we say, peace be with you. Kapag may pumapanaw, ang sinasabi natin, rest in peace. Kapag Christmas, we say, let there be peace on earth. Kapag tinatanong tayo kung ano ang ating mga pangarap sa buhay, sinasabi natin, world peace.
Kahit nga tanungin tayo kung anong pasalubong ang gusto natin, sinasabi pa rin natin, wow, world peace. Kahit hindi naman tayo mga beauty contestants. We talk about peace, we dream about peace, but how is it even attainable? Kasi kapag tumingin po tayo sa kapaligiran natin, ang nakikita natin puro kaguluhan. Kaguluhan po ang palagiang namamayani. Bakit palaging may banta ng digmaan? Bakit palaging may mga gulo at pag-aaway? Bakit struggle sa atin ang pagpapanatili ng kapayapaan? Sagutin ko na po agad yan. Ang sagot dyan ay kasalanan. As fallen creatures, we are greedy and selfish. Yan po ang ating naturalesa. Yan po ang karaniwan sa atin bilang mga makasalanan. Matatalakay din natin sa pag-aaral na ito kung paanong tinugunan ng Diyos ang miserable nating kondisyon bilang mga makasalanan. Ang sabi ni Jesus sa kanyang Sermon on the Mount, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Again, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Pagtutuunan po natin ng pansin sa pag-aaral na ito kung ano ang ibig sabihin ni Jesus sa pangungusap na "Blessed are the peacemakers" at kung ano ang ibinubungan nito sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Hindi po nawawala sa mga nakaraang pag-aaral natin ng the Beatitudes ang mga kaugnayan nito sa isa't isa. Hindi po ba napag-usapan natin na ang Beatitudes ay hindi lamang bara-barang ipinahayag ni Jesus. Ito po ay outline. Ito po ay merong sistema. This is highly organized. We learned that on the first 3 Beatitudes, Jesus dealt with our inner self. After that inward transformation, he then talked about the outward manifestations. And the peacemaker as a beatitude belongs to that last category. Bukod dito, kapansin-pansin din po ang partnership o yung pagkakaugnay ng ilan sa mga beatitudes. Halimbawa po, since you are poor in spirit, you are also bound to be merciful. Hindi po ba? Kasi nalaman mo kung anong totoong kalagayan mo bilang pulubi sa espiritu, then you are also bound to grant mercy to others. Since you mourn for sin, then you are pure in heart. And since you are meek, you naturally become a peacemaker. Tulad ng mga naunang bahagi sa the Beatitudes, this one about being a peacemaker comes as a surprise to the Jewish community, to the Jewish listeners of Christ. Ito po ay nakakagulat, mapakinggan kung tayo po ay nasa kanilang tipikal na pagkakaunawa at kalagayan. Kung natatandaan ninyo, natalakay po natin noong mga nakaraang linggo na ang ini-expect po na kingdom ng mga Hudyo ay military at materialistic. So military at materialistic in nature yung konsepto nila ng kingdom. Ang inaasahan po nilang paparating na tagapagligtas na inilahad ng Old Testament ay isang matipuno at agresibong hari na magtatanggol sa kanila laban sa mga kalabang bansa. So yun po ang idea nila ng Messiah. Kahit po si John the Baptist, nagkaroon ng kalituhan pagdating sa bagay na yan. Nagtataglay din po si John the Baptist ng konsepto na ang Messiah at ang kingdom na pinaprophesy sa Old Testament ay military at materialistic. Kaya ang inaasahan niya pagdating ni Jesus Christ, si Jesus ay mailuluklok bilang isang hari at magiging mahusay na tagapagtanggol para sa kanilang mga Hudyo laban sa mga mananakop, particular ang Roma na noon ay sumasakop sa kanila. Kaya nang si John the Baptist ay nasa kulungan, inutusan niya ang kanyang mga alagad na personal na tanungin si Jesus. Makikita po natin yan sa Matthew 11:3. Ang sabi po ng mga alagad, "Kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba?" So nakikita natin, John the Baptist along with his disciples as typical Jews during that time expects a different type of Messiah. So they were expecting a Messiah who would physically go to war and trample their enemies underfoot. But to their surprise, this Messiah talked about peace. So sabi ni Jesus sa John 18:36, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito." If Christ's kingdom is of this world,
then we as his citizens will be fighting. Di po ba? Yan ang kalalabasan ng mga Kristiyano, mga mandirigma, mga palaban. Hindi po ba? Kung ang kaharian ni Jesus ay naririto sa daigdig, we are bound to go to war in that case. Taliwas dito, inaasahan ang mga anak ng Diyos kagaya natin na maging mga peacemakers. Bago tayo tumungo sa biblical na kahulugan ng peacemaker, linawin po muna natin ang ilang sikat na kalituhan tungkol dito. Dalawa lang naman po. Una, a peacemaker is not an appeaser. Again, a peacemaker is not an appeaser. So ano ba yung appeaser? Meron pong mga tao na gagawin ang lahat para makaiwas sa gulo. Handa silang mambola, handa silang magsinungaling, handang mag-compromise, at handang mag-bow down kahit sa masama. Hindi po peacemaker ang tawag doon. Ang ganung uri ng tao ay appeaser. Appeaser. According to Winston Churchill, an appeaser is one who feeds a crocodile hoping it will eat him last. Okay? Anong ibig sabihin ni Winston Churchill dito? Ibibigay daw ng isang appeaser lahat ng bagay sa isang buwaya, ipapakain niya lahat sa buwaya, basta't wag lang siya kakainin kaagad ng buwaya. Okay? So yung mga taong appeaser, ganyan po. Ang motto ng appeaser, peace at any price. Peace at any price. Handa nilang ikompromiso ang hustisya at katwiran para lang makaiwas sa gulo. Gagawin nila lahat kahit baluktutin ang tama. And that is the contrary to the idea of peace that Jesus taught. Biblical peace always promotes justice and righteousness. So sa biblical po na kahulugan, ang hustisya at katuwiran ay hindi pwedeng ihiwalay sa kapayapaan. Okay, so that's number one confusion. A peacemaker is not the same with an appeaser. Number two, peace is not about the absence of conflict. Peace is not about the absence of conflict. Ang akala po ng marami, peacemaker na maituturing ang isang taong walang kaaway o kagalit. Pero alam niyo po ba kung saan matatagpuan ang ganoong klaseng tao? Doon po sa sementeryo nakalibing. Kasi po walang conflict sa sementeryo. Tahimik po silang lahat sa kanya-kanyang nicho. Okay? Wala tayong maririnig na nag-aaway ng mga magkakapitbahay doon. Okay? Kasi unang-una, wala namang buhay doon. Walang buhay doon. At habang may mga buhay na nakakasalamuha ka sa paligid mo, there will always be conflict. Conflict is inevitable. Okay? Sa work, merong conflict. Sa school, may conflict. Sa church, may conflict. Sa pamilya, may conflict. Sa mag-best friends, may conflict. Sa mag-asawa, may conflict. Conflict is inevitable. Ibig sabihin ng inevitable, hindi maiiwasan due to our differences. Hindi po kasi tayo palaging pareho sa lahat ng bagay. Mayroon po tayong kanya-kanyang kaibahan. Kaya po nag-a-arise ang conflict. Nagbabanggaan yung ating mga pagkakaiba-iba. Kaya ang conflict po, nire-resolve. That's the idea. Kapag nagkaroon ng conflict ang mag-asawa, syempre hindi solusyon na magpalit ka ng asawa. Hindi ba? So, kapag nagkaroon ng conflict sa church, hindi solusyon na maghanap ka na naman ng panibagong church. Why? Kasi kapag nagpalit ka ng bagong asawa, kapag nagpalit ka ng bagong church, nagpalit ka ng bagong best friend, nagpalit ka ng bagong trabaho, there will always be conflict on those areas. Because differences is inevitable and conflict is also inevitable. So we must always attempt our best to manage and resolve conflict, no? Hangga't maaari. The absence of conflict does not denote peace. Okay? And vice versa. Kahit po si Jesus, he had to deal with conflicts. Madaming galit kay Jesus at palagian siyang humaharap sa panganib dahil sa mga conflicts na nararanasan niya sa ibang mga tao. Ang sabi po sa Luke 12:51, galing mismo sa bibig ni Jesus, akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahabahagi. Wow. And again, this came from the mouth of Jesus, na ang sabi ni Prophet Isaiah, the Prince of Peace. So mamaya as we go on, mas makikita natin kung anong sinasabi ni Jesus dito sa talatang ito.
Wala pong taong neutral sa buhay na ito when it comes to opposite standpoints. So, in one way or the other, we are bound to take sides. Ganun po talaga eh. Kaya habang may pagkakaiba, there will be conflicts. But what's important is how we manage it. Okay? But at least, at this point, alam natin na ang pagiging peacemaker ay walang kinalaman sa kawalan o pagkaubos ng conflict sa ating buhay. Kasi habang tayo'y nabubuhay, conflict will continue to arise because of our differences. Okay? Dumako na po tayo sa tunay na kahulugan ng peacemaker. Kung wala pala itong kinalaman sa pagiging appeaser at wala rin itong kinalaman sa pagkaubos ng conflict sa ating mga buhay, anong ibig sabihin ni Jesus Christ nang sinabi niya, "Blessed are the peacemakers"? Blessed are the peacemakers. Ang New Testament word na ginamit para sa peacemakers ay irenopoios. Again, irenopoios. Ang root word po nitong salitang ito ay irene. Okay? Sa palagay ko, dyan po nanggaling yung salitang, yung pangalang Irene. No? Irene. Na ang ibig pong sabihin ay whole o buo. Okay? Whole or buo. Irene. Meron pong katumbas itong salita sa Hebrew language na by tradition ay naging paraan ng pagbati ng mga Hudyo. Palagi ko, narinig nyo na ito. Ang tawag po nila ron ay shalom. Shalom. Okay? Na ang ibig sabihin ay wholeness or completeness. Again, anong ibig sabihin ng shalom? Wholeness or completeness. Kapag po merong dalawang Hudyo na magsasalubong, binabati nila ang isa't isa ng shalom. Okay? Ibig sabihin peace. But when they greet each other in that manner, mahalagang maintindihan po natin, it expresses their desire for all the goodness that God can provide. Okay? A total well-being for mind, heart, and body. So, hindi lang nila nililimita yung salitang shalom na sana wala kang maging kagalit o walang magalit sa iyo o wala kang maging kaaway. No, that's not the point of shalom. Kapag binabanggit nila yung salitang shalom, they're pertaining to the entire being of that person, kanyang total well-being. Okay? And the biblical idea of peace is wholeness or completeness. Okay? Wholeness or completeness. Ang isang taong walang peace ay broken and incomplete. That's the very opposite of the word peace. Broken and incomplete. At walang ibang pwedeng bumuo sa kanya maliban sa Diyos. Dito po nakatuon ang buong tema ng Biblia. Ito rin po ang dahilan kung bakit necessity ang gospel sa tao. We are broken and incomplete because of sin. God, being fully aware of our miserable condition, took the initiative in saving sinful people like you and I. So alam ng Diyos na walang ibang pwedeng tumugon sa pinakamatindi nating problema. Kaya ang ginawa niya, siya nang gumawa ng paraan. Isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus upang paghilumin ang pusong winasak ng kasalanan, upang buuin muli ang ating pagkatao pabalik sa kanyang wangis. So Jesus came and died and rose again to make us whole. That is the message of the Bible, and that is the message of the gospel of Christ. Now, why is that? Because, ang sabi sa Psalm 34 verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. So kapatid, hindi tayo kayang buuin ng kahit ano o kahit sino sa daigdig na ito maliban sa Diyos. Hindi tayo kayang kumpletuhin ng kayamanan, kasikatan o kapangyarihan. Si Jesus lang ang makakakumpleto sa atin, and without Jesus, we don't have peace. Nung hindi pa po tayo nagsusuko ng buhay kay Jesus, ang turing ng Diyos sa atin ay mga kaaway. At alam niyo po ba yun ang pinaka-nakakatakot na kalagayan na pwedeng kasadlakan ng isang tao? Kasi po kung Diyos ang kaaway natin, saan po tayo magtatago? At sino ang magtatanggol sa atin?
At saang korte natin siya pwedeng ihabla? Ang sabi po sa Romans 5:10, dati, bago ko po ipagpatuloy, napakaganda ng salitang dati. So at least we know that as Christians, we no longer belong to that miserable category. Dati, tayo yung mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. We were at war with God. Tayo po ay nakikipagdigma sa Diyos, no? Pero napakaganda rin makita sa Romans 5:10 na tayo ay tinanggap niya na dahil kay Kristo. 'Di ba? Kapag Kristiyano, ang akala mo ikaw tumanggap kay Kristo, no? Pero ang totoo niyan, bago mo pa tanggapin si Kristo, kailangan ka munang tanggapin ng Diyos. And that's what we see in Romans 5:10. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. So we were at war with God, pero ang amazing doon, siya pa rin ang gumawa ng hakbang upang magtamo tayo ng kapayapaan sa Kanya. Hindi po ba? Siya ang gumawa ng hakbang upang mabuo muli ang sirang relasyon natin sa Diyos. So Jesus, the Prince of Peace, was sent to establish reconciliation by dying on the cross in our behalf to satisfy God's justice and righteousness against our sins. So dito naman po papasok ang kahalagahan ng salitang peacemaker, a reinopoios. So pansinin po natin that the focus here is not about the peaceful. Hindi sinabi blessed are the peaceful. Ang sabi, blessed are the peacemaker. Ang tuon po ay nandoon sa action at hindi sa personality. Sabi po sa Helps Word Studies, ganito po ang definition nila ng pagiging peacemaker. The word peacemaker is someone who bravely declares God's terms which makes people whole. So ang peacemaker daw po pertain to that person who bravely proclaims. Isang taong matapang na nagpapahayag ng kaparaanan ng Diyos para sa ating kaligtasan, na siyang naging dahilan upang tayo'y mabuong muli ng naaayon sa kanyang wangis. And surprisingly, ang salitang eirenopoios po na ginamit para sa salitang peacemaker ay sa Matthew 5 verse 9 lamang po makikita. The peacemakers that Jesus was talking about in the Beatitudes are gospel proclaimers. Ito po yung mga taong may matinding pagnanais na mai-reconcile din ang iba palapit sa Diyos dahil alam nila minsan silang nasadlak sa parehong kalagayan. Okay? They know how it feels to be wounded, to be broken, to be lost. So in return, they will do everything they can para ipahayag ang ebanghelyo sa iba so that they too will become whole and complete. These are the ones who cry for the broken and lost souls. In the same way, these are also the ones who grieve for broken relationships. These are the ones who attempt their very best to reconcile people not only to God, but also with others. Jesus was talking about true Christians. So dumako po tayo sa panghuli, the consequence. Bakit mapalad ang mga peacemaker? Ang sabi ni Jesus, for they shall be called sons of God. Again, for they shall be called sons of God. Huwag naman magtatampo yung mga babae dyan, ano? Kasi ito pong maganda. Yung word po na sons dito, na ginamit ni Jesus Christ, ay huios sa Greek. Okay? Huios. Na ginagamit din po para sa mga female believers. So kasama ang kababaihan dyan. Okay? Sa isip ng isang tipikal na Hudyo, ang salitang son or huios ay kaakibat ng katagang partaker of the character of. Again, partaker of the character of. Yan pong ibig sabihin ng son. Hindi lang yan basta anak. Yan ay may daladala o kaakibat na konsepto sa isipan ng mga Hudyo. Ang partaker sa Tagalog po ay kasali,
karamay, o kabahagi. Yan po ang ibig sabihin yan sa Tagalog. Halimbawa po, sa Luke 10 verse 6, makikita po natin na sinugo ni Jesus Christ ang mga disciples niya sa isang mission. At ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, find a house, look for a house with a son of peace. Okay? Ang ibig lang pong sabihin ni Jesus doon ay maghanap kayo ng bahay na ang nakatira ay peaceful. So, ganun lamang po yan. Okay? So, sa Acts 4:36, meron pong isang tagasunod si Kristo na ang pangalan ay Barnabas. At ang tawag po kay Barnabas sa Acts chapter 4 verse 36 ay son of encouragement. So, ang ibig sabihin lang po nito ay he is an encouraging person. Okay? Yan lang po yan. Walang kinalaman yan sa tatay ni Barnabas. Okay? Ang ibig lang sabihin nun, he reflects that spirit of encouragement in his character. So to be termed a son of God refers to someone who is God-like, reflecting God's character. Okay? So kung paano pong si Jesus ay nag-step out at gumawa ng unang hakbang para mailapit tayo sa Diyos, ganoon din po naman ang inaasahan niya sa kanyang mga tagasunod. Hindi po pwedeng sinasabi natin na children of God tayo, pero wala naman tayong pakialam sa mga taong posibleng pumunta ng impyerno. Hindi rin po natin pwedeng sabihin children of God tayo kung wala naman tayong desire na makibahagi sa pagpapalaganap ng gospel. Ang pagbabahagi po ng gospel ay hindi lang iniatang ni Jesus sa mga piling tao. Hindi lang po yan para sa mga pastor o para sa mga evangelist. The Great Commission, as we know it, okay, was entrusted to the church. Kaya kung hindi po natin ginagampanan ang tungkulin na ito, our authenticity as a real church or even as a real Christian is questionable. Being children of God is to become partakers of His business in saving people. Hindi po ba gano'n naman? Halimbawa, kung si tatay ay mayroong karinderya, yung karinderya ni tatay ay karinderya rin ng kanyang mga anak. It's the same way with the Great Commission that was entrusted to the church. God's business of saving people becomes our business as well as His children. Okay? Bukod pa roon, being sons of God is to also reflect God's character in terms of building or rebuilding relationships. And this is a difficult part. Kasi po meron tayong kanya-kanyang self-entitlement. Sasabihin natin, siya naman ang nauna eh. Kaya siya ang lumapit, siya ang unang nang away eh. Pero isipin po natin, God was the offended party. No? And we were the offenders. We sinners were the offenders. Kaya po kung pinanindigan ng Diyos ang kanyang karapatan at ang kanyang dignidad laban sa mga makasalanang tulad natin, saan po tayo pupulutin? Hindi po ba? Sa halip, ang Diyos pa rin ang gumawa ng pangunahing hakbang upang magkaroon tayo ng pagkakasundo. Bilang mga Kristiyano, nasa sa atin pa rin po ang unang hakbang upang makipag-ayos. Mahirap po ito kasi ayaw nating ma-reject, ayaw nating mapahiya kapag tayo ang naunang lumapit, hindi po ba? Kaya mahalaga rin po na ipinapanalangin ang timing, hindi po ba? Wag naman kaagad susugod. So, bigyan ng panahon at pananalangin itong bagay na ito. At kung ikaw ay nag-attempt na ng reconciliation, pagkatapos ikaw ay binaliwala, well, at least you have done your part as a responsible Christian, as a peacemaker in the eyes of the Lord. We are only expected to control the things that we can control. Hindi po ba? At ng iba ay pinagkakatiwala na natin sa Diyos. So to be called sons and daughters of God is to become reflectors of His peace. Sa ating pagwawakas, gusto ko lang pong linawin at bigyang diin na ang pagiging peacemaker ay hindi po requirement para sa kaligtasan. Okay? Hindi po yan requirement para maging Christian. Sa halip, ito po ay bunga ng ating kaligtasan. Kung susundan po natin ang pagkakasunod-sunod ng Beatitudes, makikita po natin na sa punto na binanggit ni Jesus ang salitang peacemaker, ay una nang nakatanggap ng mercy at righteousness mula sa Diyos, itong peacemaker na to. Hindi po ba? Yan ay karugtong ng mga naunang Beatitudes. So, bago pa siya naging peacemaker, he was given mercy. He received mercy and he was fed with righteousness. So, in fact, sa Bible, ang sabi po sa Galatians 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay kapayapaan. So, isa po yan sa mga nabanggit. Okay? The fruit of the Spirit is peace. Tanging ang Diyos lamang po
ang pinagmumulan ng kapayapaan. Alam niyo po ba, 6 na beses sa New Testament, He was called God of Peace. Isa po sa mga pangalan ng Diyos naman sa Old Testament ay Jehovah Shalom, nang ibig sabihin ay the Lord of Peace. We see that in Judges 6 verse 24. And the prophet Isaiah refers to Christ as the Prince of Peace. We see that in Isaiah chapter 9 verse 6. At tungkol sa atin naman po ng mga tagasunod ni Jesus, ito po ang kanyang sinabi. Makikita po natin ito sa John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. We have the peace of Jesus. Therefore, we are whole and complete. The peace that we have is not the kind of peace that the world has. No? Ang sabi ni Jesus Christ, this is my peace and I am giving you my peace. So ano pong ibig sabihin nito? Maaaring kapos tayo sa maraming material na bagay, maaaring humaharap tayo sa matitinding problema, pero kung tayo ay na kay Kristo, kumpleto ang ating buhay at pagkatao. We are complete in Christ. And since we are complete in Christ, we are blessed. We can never be truly blessed until we become reflectors of Christ's peace. Purihin po ang Panginoon, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pag-akay mo sa amin, sa panibagong pagkatuto. Thank you for allowing us to understand your word, to understand what you really meant when you said, blessed are the peacemakers. Lord, dalangin Panginoon namin ang iyong kapayapaan ay patuloy, Lord God, na magliwanag sa aming buhay at patuloy kaming magkaroon ng pagnanais na ito'y ipamuhay sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Hindi po lingid sa inyo na ang ilang bahagi po ng usaping ito ay struggle para sa amin. Pero sa tulong, biyaya at perpektong panahon na ipagkakaloob mo sa amin, kami po ay mabibigyan, Lord God, ng pagkakataon na ito ay maipakita, maidemonstrate, Panginoon, sa mga kapwa namin Kristiyano at sa ibang taong nakakasalamuha namin, Lord. Pero higit sa lahat, salamat po because we were granted peace with you. Salamat po, Panginoon, dahil kami ay nagkaroon ng pagkakaisa sa aming Diyos. Kami ay pinatawag, kami ay minahal at ngayon hindi na itinuturing na kaaway, bagkus ay mga kaibigan, bagkus ay mga anak dahil kay Kristo. We are so grateful that we are your children, Lord God. At patuloy mo kaming gamitin para sa iyong kalwalhatian. Bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na uhaw at pagnanais na ibahagi ang iyong ebanghelyo sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan, Panginoon. Bigyan mo kami ng tabang at kakayahan na maipahayag ang iyong salita sa iba at maipakilala ka, Panginoon, sa aming mga nakakasalamuha. Lord, we give you all praise and honor. You deserve all worship. In the name of Jesus we pray. Amen. Here I am, a sinner, broken and in need of you. Take my life and wash my fears away. For you are the great I am. Rest assured I feel your hand holding me until the darkness clears. Father to the fatherless, Redeemer of my soul. My life is yours forever. My heart will always know. Your mercy saved me. Mercy made me whole. Your mercy found me, called me as your own. Here I stand, the child of yours, broken and in need of you.
me as your own. You call 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 me as your own. Thank you for your mercy. Thank you for your mercy. Your mercy is Your mercy is found only and Your mercy is Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapalang nagmumula lamang sa Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.